Magandang gabi, Pilipinas. Ako po si Fritz John Montilla at welcome sa Global Insight Network. Ang inyong gabay sa mga pinakabagong update at mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Sa gitna ng mga unos, patuloy ang diwa ng bayanihan at pagbangon ng mga Pilipino. Kamusta naman ang lagay ng mga residente sa Bacolod matapos ang matinding pagbaha kagabi? Nasa linya natin si Jana Arabella Ferrer para sa mga detalye. Magandang gabi, Fritz. Nandito ako ngayon sa Barangay Mandalagan, Bacolod City kung saan ilang lugar pa rin ang lubog sa baha matapos ang walang tigil na pag-ulan kagabi. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, 12 barangay ang naapektuhan ng pagbaha. Sa ilang lugar, umabot sa 3 hanggang 4 na talampakan ang tubig. Dahilan upang lumikas ang mahigit 30 pamilya sa mga evacuation centers. Patuloy ang clearing operations at pamamahagi ng relief goods sa mga residenteng naapektuhan. Mula rito sa Bacolod, ako si Jana Arabella Ferrer, nag-uula. Maraming salamat, Jana. Ngayon, alamin naman natin kung ano na ang kalagayan ng mga mamamayan sa Bacolod matapos ang matinding pagbaha kagabi. Nasa linya natin si Liza D. Teodosio para sa mga detalye. Liza, kamusta na ang sitwasyon dyan? Magandang gabi, Fritz. Sa ngayon, humuhupa na ang baha dito sa Bacolod City. Pero kagabi, ay 78 residente mula sa barangay Villamonte ang napilitang lumikas. Dinala sila sa Purok Carvec, barangay Mandalagan. Ngunit sa kabila ng malakas na pag-agos ng tubig, wala ni isa sa mga residente doon ang nag-evacuate. Dahil ayon sa kanila, sanay na sila sa baha tuwing umuulan ng malakas. Sa barangay Takuling, 4 na katao naman ang pansamantalang nanuluyan sa barangay hall. Mabuti na lang, mabilis na humupa ang tubig at walang naiulat na nasugatan o nasawi. Ayon kay Fire Superintendent Jeremy Masip ng Bacolod City Fire Station, ilang pamilya rin ang kanilang nasagip mula sa binahang lugar kagabi. Paalala rin niya sa publiko, huwag nang hintayin pang tumaas ang tubig bago lumikas. Dahil sa ganitong sitwasyon, pati mga rescuer ay nalalagay sa panganib. At ngayon naman, mula sa Bacolod, lumipat tayo sa Mindanao, kung saan sa Davao Oriental, 2 malakas na lindol ang yumanig nitong Biyernes. Iuulat naman ni Mary Grace B. Giliano. Kamusta naman ang pinakahuling sitwasyon sa Davao Oriental, Mary? Magandang gabi, Fritz. Dito sa Davao Oriental, 2 lindol na may lakas na magnitude 7.4 at 6.8 ang yumanig nitong October 10. Ayon sa PIVOX, ito ay isang double earthquake na nagdulot ng landslide, bitak sa mga gusali at pagkasira ng ilang kalsada. Naiulat ang 7 nasawi at daang-daang sugatan. At ayon naman sa NDRRMC, libo-libong pamilya ang inilikas matapos maglabas ng tsunami warning na kalaunan ay binawi rin. Nagutos si Pangulong Marcos Jr. ng agarang tulong at paghatid ng mga relief goods sa mga apektadong lugar, habang nagpapatuloy ang search and rescue operations. Ako si Mary Grace B. Giliano, ulat mula sa Davao. Salamat, Mary. Mula sa Mindanao, lilipat naman tayo sa ibang panig ng mundo. Iuulat naman ni Jasmine A. Flores ang mga updates sa Gaza matapos ipatupad ang tigil putukan. Kamusta naman dyan, Jasmine? Tama ka riyan, Fritz. Opisyal nang ipinatupad ngayong araw ang ceasefire sa Gaza Strip matapos ang halos 2 taon ng labanan sa pagitan ng Israel at Hamas.
kasama sa kasunduan ang pagpasok ng humanitarian aid at pagpapalaya ng ilang bihag. Sa kabila ng matinding pinsala, umaasa ang mga taga-Gaza na ito na ang simula ng kapayapaan. Ako si Jasmine Flores, nag-uulat mula sa International Desk. Maraming salamat, Jasmine. At iyan ang mga pinakabagong update sa loob at labas ng bansa. At ako po ulit si Fritz John Montilla. At ito ang Global Insight Network. Tapat na balita para sa bayan.